Sunday, May 4. Update tayo sa mga kalapati natin. Ayan, oh. Magpapakawala tayo. Every morning, pinapakawalan na natin sila. Kasi iba makukulit, oh, kagabi pa yun, oh, hindi umuwi. Nandun, oh, sa may release. Kung nakikita nyo. Ayan, oh. May 4 na hindi pumasok. So, pero karamihan naman ito, pumasok sila. So, yan, yung update sa ating mga kalapati. Ayan, ni Sunday, magpapakawala ulit tayo. Ito yung umaga, nagpapakawala tayo. Bago tayo magpakain. Sana, yun ang goal natin kasi is mag-respond sila doon sa tawag natin pag nagpakain. Dapat, according dun sa mga fancier na kilala na, dapat pag nagpakain tayo ng 10 a.m. Mag-respond sila sa tawag natin. Sinisipulan natin sila or nag-ano tayo, yung nagkakalog tayo ng ng kanilang patoka sa plastic. Kaya yun ang sistema natin sa pagtawag. So ngayon papakawalan ko sila. Check nyo na lang. Okay, nakamike naman ako kahit malayo. So yan, magpapakawala tayo ngayon. Pakawalan na natin sila. Meron ako young bird dito na nagkamali yung aking loma, napakawalan. 3 lang ang nakabalik. Hindi pa nabubuewing, pinakawala na. So, pero may nakabalik naman 3. Napakabilis na nilang kasi ilagay na natin ng tungtungan dito. Temporary. Tapos mamaya mga 10 tawagin natin sila para kumain. Ang yata niyan is kasi sila tawag dito yung yatang karera. Hindi pa naman tayo nakasala ng karera. Ito kasi plano natin sali sa karera itong mga to. Datingan yata kasi ng mga kalapati yan yung 10 para doon natin sila sanayin na pumasok sa ating loop. Kaya napakabilis na natin magpakawala. Ayan, napakabilis. Walang kabilis. So hindi pa sila marunong mag-grouping. So anyway, matututo naman siguro yan. Kasi yun lang, sinusunod lang natin yung tinuturo sa atin ng ating mga mentor dito na bago magpakain, magpakawala. So ito mga
oras. At kung nag-grouping na raw sila at lumalayo na sa loob, that's the time na pwede na tayong magtos sa malayo. Uy. Ako dito. Binabangga mo yung ano, tanga ka. Sorry. Binabangga niya yung ano eh. May gagawa natin sila. Uy, lupad ka. Gagawa natin sila para magliparan. Ang iba, makukulit pa rin. Matambay dyan sa bubong. Kaya natin bugawin sila lahat. Hindi sila nag-grouping. Yan. So, napakawala na natin sila lahat. So, obserbahan na lang natin sila. So ayan no, binugaw na natin yung iba, ayaw lumipad. Sabi ng mga kaibigan natin fancier, ano din yan, pagka nag-grouping na sila, ayun no, mga lumilipad oh. Ilan lang yung nagsasama-sama. Pag nag-grouping na nila, trumoronda na sila rito paikot. Saka lang daw tayo pwedeng magtos sa malayo. So yun o, labo-labo sila. Kung nakikita nyo, labo-labo sila. Yung iba nakadapo yan, labo-labo, kanya-kanya sila lipad. Yung iba nakadapo sa kuryente. Ayan o. Yung iba doon naman dumapo sa may sa ng North Trail. Oh, sa taas. Ayan. Hindi ko malaman kung anong gagawin. Isang buwan na pinapakawalan to mga to. Halos araw-araw pinapakawalan. Pero hindi ko sila maturuan mag-grouping. So kung may advice kayo, paki-comment na lang diyan sa aking video. Paki-comment na lang sa mga kalapatis natin diyan, mga kapanood nito. So may nagsasabi yun daw ang tawag dito. Lalagyan mo ng tali sa liig ba? Straw. Ayun o, bumalik agad. Hindi pa tayo tumatawag ng pagkain eh. So lalagyan ko na mamaya yan ng tatawagin naman natin sila. Mamaya mga 10. Yan natin muna sila dyan sa labas na mga 1 oras. Ayan. Kasi hindi naman sila lumilipad eh. Sigurado uhaw na yung mga yan oh. So yan. Hindi mo na ako naglalagay ng inumin doon kasi mainit. Nasa kabilang side na yung kainan nila eh, tapos may takip. Para mapilitan silang pumasok. Pagka iba, pumasok na yung iba yo. Pero na agad pumasok. Siguro dahil mainit. Mainit ang panahon, ayaw nila lumayo. Ayun o. Yung isa naman, ayun o, nagbabarakuhan doon sa taas. Ayun o. Ayan, kaya yung mga itlog dito, nahuhulog na lang kasi hindi naman sila hindi naman sila binibreed eh. Pang sila, halo-halo kasi ito eh. Babae at lalaki. So, itatry ko pang i-identify yung lalaki sa babae.
Para pang nagpakawala ako, lalaki sa lalaki lang. O kaya babae sa babae lang pang napakawala tayo. Siguro ganun ang pinaka-the best kasi sa ibang mga malalaking lock, hiwalay ang babae tsaka lalaki. So ito sa akin kasi ano pa to, sama-sama pa yung lalaki tsaka babae. Yan tayo beginners pa si Lolo. Siguro yung mga may mga white flight ko, ang gaganda nila lumipad Kaya lang meron akong isang white flight dito. Nilagay ko tuloy sa stockboard, ang kulit Ayun nag-aasawa na sila ron sa labas Ayun nag-aasawa na sila sa labas. Kaya siguro ganun, dapat ihiwalay yung babae tsaka lalaki. Kaso, ayun, nasa ilalim sila. Kaso medyo mahirap mag-identify ng babae tsaka lalaki. Para sa akin kasi pagka nakikita ko na lang ng babara ko, yun na lang, yung kamukha niya isa na yan yung gray na yan, tingin ko dyan lalaki. Kasi meron ding babae na ganyan din nagbuburukotok din Ayan. Sabi yun yung malalaki, lalaki. Malalaki ulo. Kamukha na sa kantong na to yan, lalaki yan. Siguro pagka i-identify natin na sino yung babae at lalaki para pang nagpakawala tayo, puro babae lang. Kasi pagka babae at lalaki, wala, talagang magtatambay sila dyan sa labas, magliligawan pa sila. Nawala. Sayang yung mga young bird ko rito. 3 na lang pala nakabalik. Meron akong nakita. 3 puti ang Ayan kasama yan nasa gitna na yan na young bird ko yan MMFC ang sing-sing nila. So, may bumalik na dalawang checker tsaka isang brown. Red bar, red bar nasa bungad. So, mamaya pang nagpakain tayo, tingnan natin kung magre-respond sila sa tawag natin. Kasi dapat daw mag-respond sila sa tawag natin. Yung iba, lumilipad yung iba. Yung iba, masipag lumipad yung iba. Ayan. Ayan ang iba-iwalay talaga. Ayan. Ikot-ikot sila dyan. Bibihira pa yung nakikita ko sa kanila na lumilipad ng mataas. Meron ako isa rito lumilipad ng mataas talaga. Ang ganda lumipad Ang problema, nung nagkaroon ng partner, ayaw na lumipad. Tapos ayaw nang umuwi. Ginawa ko, kinulong ko sila parehas doon sa stock. Pinaghiwalay ko sila. Siguro pagka hindi na sila nag-paper, ilalagay ko na rito. Pero plano rito, paghihiwalay ng babae at lalaki. Ayun identify naman paano ko, ang inaano ko lang, paano ko tatandaan. Ayan puro checkered checkered yung dalawang mga bara ko doon. Ayan dito tambay sila sa kinakain, nanginginain sila dyan kasi wala pang pagkain yung mga yan Yung iba naman nahihirapang bumalik doon sa nung kagabi nung magdidilim na, 20 pa yung nasa labas Pero pumasok 16, 4 lang ang naiwan sa labas. Natulog sa labas. Iba natulog dyan sa Riles. Ayan dito kasalukuyang gumagawa rito Ayan. Yan, yan ang update sa mga kalapati ni Lolo. Lahat sila ngayon lumilipad na sila. Napapakawala na pala natin sila, bumabalik na sila. So ito out of ang nawala siguro rito
Maraming nawala eh. Kasi ano to siguro, mga 90 to eh. 80. Siguro mga nawala rito, mga 15. Kasama na yung young bird. So, normal lang naman yan sa nagkakalapate. May mga nawawalang kalapate. Nabibiyag siguro. Yung iba, mahina ang homing instinct nila. Tapos yung young bird ko kasi, yung 7 nawala, 3 lang nakabalik. Kasi nagkamali yung yung loopman ko, pinakawalan niya lahat. Hindi niya na alala yung yung mga young bird. Wala pang yun eh. Ilang beses pa lang yung binyuwing. May nakabalik naman sa awa ng Diyos na 3 piraso. Siguro yun baka yan ang magbigay ng panalo sa atin. Yung So, mamaya pagka may oras pa tayo, i-video rin natin uli yung kanilang pagpapakainin na natin sila kung paano sila mag-response sa natin. Sa ating tawag dito. Trapping. Mamaya. So ayan, magpapatuka na tayo. Pinakawalan natin sila 9 AM. So ngayon 10 AM na, magpapatuka na tayo. So ayan, yung iba alam nila, after nilang paliparin is kakain na sila. So yung iba yan, marami nang pumasok oh. Yan, pumasok na sila. Kasi alam nila, feeding time nila. Yan, ito, nagre-response sila. So, alam nila, after nilang lumipad, tutuka na sila. So, ayan, marami nang pumasok. So, ganyan yung gusto natin mangyari. After nilang lumipad, papasok na sila. Para pagkakarera, ito naman yung mga makukulit. Para pagkakarera is, yun na nga, madali yung trapping natin. So, yun. Unti-unti natin silang tinuturuan sa trapping. So, pero, ito, merong makukulit itong mga to. Ayan, kaya tinakpan ko yung kainan. Tinakpan ko. Para hindi sila makakain. Pipilitin nilang pumunta roon sa, trapdoor nila. So, iba, yan yung makukulit kong kalapate. Nasa kuryente sila. Ayan. Ayan, nasa kuryente. Ayun, nasa kuryente, Ito naman, nasa ibaba, Ayan, Ayan, kakukulit nitong mga to. Hindi ko na paano tuturuan yung mga yan. So, tiyagaan lang natin. Tiyagaan lang natin. So, yun, yung dalawa doon, nagbabarakuan pa. Sa iba, nandito pa sa landing board. So, yun, papakainin na natin sila ngayon. Tapos tatawagin natin sila ng ating pito. Tsaka yung ating pangkalog na So, sis, pahawak. Check mo na lang yung ko. Video yung paglalagay ko ng pagkain. Ito. Yan, lagyan natin silang pagkain dito. Ito, nilalagyan ko na sila ng tinatansya ko na lang yung dami. Tinatansya ko na lang yung dami na pumasok sa isang cage kasi yung iba dyan kung saan na lang sila pumapasok. Tapos mamaya yan, ipituhan natin sila. So iba naman natututo na. Tapos maglalagay na rin ako ng inumin. At least yung araw papunta na sa gitna. Hindi na masyadong
Hindi na masyadong naiinitan yung inuman. Kasi matatakpan na nung bubong nila yung inuman nila ro sa kabila. So ito yung makukulit oh. Yung makukulit nandun sa ilalim. So tatawagin na natin sila. Pakainit ang panahon. Yun, yan, lagi ko silang yan to, tinatawag true whistle at saka itong halog na to na may feed. Hopefully masanay sila. Pero yung may mga kamukha nitong makukulit na to, binubugaw ko sila. Yan. Para matuto sila pumunta rito. Para hindi sila mag-stay rito sa isa pa oh. Natulog na ron sa may kuryente oh. Ano? Yung iba nasa kuryente. Gugutumin sila dyan. Kaya nila pumasok. Ayan, gusto kong ni-stick natin sila para pumasok sana, pero hindi takot sa stick ko eh. Hindi sila takot sa stick. Ayan, pero isa pumapasok na. Yun, pumasok yung isa. Ayan. May napapasok tayong dalawa.
Ayun, napapasok tayong tatlo. So yun, ganun ang lagi natin ginagawa. Hopefully, sana matuto sila. Pero marami na rin yan, oh, pumapasok. So, magpapainom na tayo. Mabinit ang panahon. Pakainit. Video mo din yung mga breeder doon. Yung mga breeder natin nandun sa banda ron. So, magaganda na rin yung kondisyon nila sa dulo. Yan, yan. Medyo focus mo sila para makita yung ganda nila. Dahil mainit, naglalagay tayo ng electrolyte. Sobrang init ng panahon. Di ko alam kung paano tuturuan tong mga yung mga nag-i-stay sa labas or dito nanginginaya sa ilalim ng kulungan natin. Sa mga veteran fancier natin dyan, kung mapapanood nyo man yung video ko, pa-advise na lang po. Pakituruan naman po si Lolo. Si Lolo kasi is late bloomer dito sa pagkakalapate. Saka yun, akala natin hindi na tayo magtatrabaho. Kaso pag retire natin sa trabaho, nag-work pa tayo uli. Kasi kumuha tayo ng hulugan na sasakyan. At least hindi puro sa ating at least hindi puro sa pension natin manggagaling yung panghulog natin sa ating sasakyan. Kaya nag-work pa si Lolo hanggat kinukuha pa tayo. Kinukuha tayo sa trabaho. So madali lang naman yung trabaho natin, more on yung writing, technical writing kasi nasa Beach and Award Committee tayo. Yun, nakuha tayo ron na
para tulungan sila sa pagsusulat ng kanilang mga correspondence, solution, ganun, na based on bidding rules, na dahil matagal tayong TWG, natuto tayo sa pagsusulat, kaya nakuha nila yung ating or dahil sa skill natin, sa matagal na sa government service, kinuha tayo doon. Pero hindi na tayo as government employee, na tayo, private na, yung sa kanilang manpower provider na, through their manpower provider. Yun na nagpapasahod sa atin. Okay. So maglagay na tayo ng inumin nila. Wala, makulit talaga eh. Ayaw doon sa huli kayo. Nilagyan natin ng electrolyte yung kanilang inumin dahil sobrang init. Anong kulang sa kanila dahil yung iba ayaw pumunta ron sa trapdoor. Tsagaan lang siguro labanan dito pagka ganito. Yung mga breeder natin, pinagpahinga natin sila kasi lately yung mga huling palabas ko may hina yung tuhod eh. Sabi nila kulang daw sa calcium. Kaya naglalagay naman ako ng grits. Baka hindi siguro yun yung Redstone. Favorite nila yan eh. So yan, sinabay ko na yung tubig nila kasi yung iba nga makukulit, ayaw pumasok agad. So yan, so marami na silang tubig dyan. Yan ang ating update ngayon na May 4 sa ating mga flyers. Ayan so magaganda naman sila. Ayun, ang gaganda naman ng nila. Gaganda naman ng katawan nila, magaganda naman ng mga balahibo nila. So inipilit natin magpaligo once a month or twice a month. Itong isang to, yan, makulit, ayaw ayan so marami naman na sila, marami na to. Nasa 40 na siguro tong mga yung mga pumapasok agad. Hindi naman natin yan, pero siyempre pagdating ng derby sa training, sakay natin lahat yan kung sino yung matitira. Yun ang ating sinong matitira, yun ang ating ilalaban yung mga tumagal sa training. Kasi pa yan marami pang pagdadaanan yan bago mailaban. Kailangan matapos nila yung training na nakakabalik sila at hindi sila nagkakasakit. So yan, pagka nag-grouping na tong mga to, saka na lang siguro ako magbabakuna. Actually wala pang bakuna to may nag-a-advise sa atin na bago tayo magsakay ng truck, kailangan babakunahan na tong mga to. May iba naman sabi nila wag na raw ako magbakuna dahil sila daw hindi naman nagbabakuna.
Kaso per experience, meron tayong kilalang magkalapatids. Bumili siya ng mga kalapate na mga young bird. Nung naturuan niya na, sinakay niya sa truck. Doon, na-disgrasya lahat. Disgrasya, nagkasakit lahat, patay. So, siguro kailangan natin magbakuna. Kasi iba na yung mga sakit ng mga kalapati ngayon. So, dito naman tayo sa ating mga ayan magpapatoka pa lang tayo ng ating mga breeder. Ito yung mga stock natin, stock bird natin. Ayan. Hindi muna tayo nagbe-breed. Tumigil muna ako sa pagbe-breed. Ayan alamin muna natin yung proseso sa mga club. Miyembro na tayo ng club NHPC, BBC, tsaka NHPC. Tsaka meron pang isa yung mga pampuling. Pero connected sila sa NHPC. Ang bitaw nila is through NHPC club. Pagka nagbitaw yung NHPC, sinasabay nila ron. Nandito kami sa Bukawi, Bulacan So meron naman tayong club. Marami tayong club. Ang problema, hindi naman tayo makasali ng derby. Marami na tayong club Problema, hindi natin ito. Ang hirap mag-training. Ayan Kailangan ko sila mag-grouping. Hindi naman pa sila nag-grouping. Hiwa-hiwalay pa. Tsaka si ibang kalapati ko dyan, makukulit. Hindi agad pumapasok. Ayun nasa kuryente ba? Ayan Ayan mga yan gutom na yan, pero ayaw pumasok. Dito na yung tubig. Gagawin nila dyan. Iba, dito na umiinom sa labas. Ayaw pumasok. Medyo parang mahirap i-train to mga kalapati ko Dati naman yung nag-train ako ng mga misti-mistiso lang dyan Iisa lang yung pasokan ko, maliit pa. Napasok naman sila lahat. So, ako, naninibago lang siguro si Lolo. Matututo rin siguro yan. Kulang lang yung ginawa kong viewing kasi wala kasi akong 360 viewing. Dito lang sila sa harap naka-viewing. May takip yan. Diyan lang siya na viewing. So, kailangan siguro 360 na viewing. 360 na viewing. Yung mga kalapati ko na white light, ang gaganda lumipad Kasi may lahing yan Yung mga Japan, tsaka Japan, alam ko. Kasi Razor Line, alam ko yung Japan na yan Galing yung sa akin dito, yung pinanggalingan ng ko. Ng Japan ko kay long hair. Kay Ben Season ba yan? Yun. Taga Tarlac o Pampanga. Napanalunan ko sa sa mga parapol nila. So yun hanggang dito na lang po ang update ni Lolo sa this Sunday, April 4. God bless po sa lahat. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta kay Lolo's Backyard Love TV, Pigeon and Travel Vlog. Thank you very much.